na natin itong mismo ang kapatid ni BBM nagrereklamo na ito raw yung nakakatakot ngayon sa administrasyong Marcos. Pakinggan niyo si Manang Aimee. Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Pangano, yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga Mismo ang kapatid lang nagsabi ha, wala ng pera ang administrasyong ito. Naubos sa korupsyon. tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisa na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung Ang tanong ko dyan, Manang Aimee, hanggang kailan tayo magtitiis? Hirap na nga yung mga urban areas. How much more doon sa mga taga-bukid? Okay? Ng mga taong bayan na nakatira doon sa bukid. Kawawa. na huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Diyan naman sila magaling eh. Itong si Ombudsman Remulla, DILG John Vic, itong si Matibag, na ginamit rin ng bangag administration. Diyan sila magaling. Magaling sila mag-aresto sa pamumulitika. Yung mga ginigipit, Bato de la Rosa, Jinggoy, sino pa? Si Bong Revilla Jr. Ngayon naman, plano naman nila si Bongo Marcoleta at si Senator Cayetano. Diyan sila magaling. Okay? Diyan sila magaling. Pero kung pag-uusapan natin yung vision ni BBM, walang vision si BBM. Walang patutunguhan itong bansang ito kasi bangag nga ang pag-iisip eh. Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Yan ang umuugong na balita ngayon sa Senado. Kapag hindi ka bumoto sa impeachment ni VP Sara, lagot ka. Tinatakot na naman nila yung senador because they are very obsessed na itong si VP Sara ay ma-impeach nga kasi takot sila sa 2028 kapag mapresidente ito si Inday, ubos yung mga crocodile. Di ba? Hindi man yan magre-revenge si VP Sara. Ang sa kanya lang, kapag ang administrasyon niya na ang mag-handle dito, pananagutin talaga itong mga naglustay ng pera sa kaban ng bayan. Nakakatakot talaga. At hindi pa yon. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang Siyempre hindi tama, Manang Aimee. Yung kapatid mo ay may tama. May tama siya. may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Uy, may Ano ba yung nangyari sa bansa natin? Ang nangyari sa bansa natin, nagsisisi na tayo bakit si BBM ang naging aaminin ko. Isa ako sa mga bumoto kay BBM noong 2022. Pinagsisihan ko talaga. Bago natin nasa pag-usapan yung pangalawang topic natin, mag-shoutout muna ako ha. Janet Selzer, maraming salamat sa laging nagpa-member ka dito sa Donmar TV. Lagi itong nanonood si Ma'am Nanet eh. Hello Donmar, kumusta na po? Okay lang madam. Itong si Maluisa Lara. Happy Father's Day Donmar, I'm watching from Cebu. Ayan, maraming salamat Maluisa. Sabi ni Sally YG Aleche. Hi, good morning Donmar TV. Hello po Ma'am Sally. Sabi ni Julia Sugiyamil, itong suki natin dito, good day po Sir Donmar. Ayan, thank you Ma'am Julia. So heto, bumanat si Senator Aimee ha. Kung maalala po ninyo, si Tatay Digong, pinanatan niya si Senator Kiko Pangilinan. Kasi Kiko nga eh. Kiko Matching. Itong batas na ginawa niya, kiningkoy niya. Kiningkoy. Ay nako, magagalit na naman si Madam Shawi. Yung mga Sharon fans, Madam Shawi, pasensya na po, banatan natin yung asawa mo. Kung maalala ninyo, binanatan po ni Tatay Digong. Itong si Kiko Pangilinan. Ito, panoorin ninyo kung anong sinabi ni Tatay Digong tungkol kay Kiko Pangilinan. Ito, play. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal if there is really malice or a violent character. Dahil dito sa mga sinasabi ni Tatay Digong, sa batas ni Kiko Pangilinan, galit na galit ang mga dilawan dito kay Duterte.
Sobrang galit sila kay Duterte. Itong sinabi ni Duterte dito. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero May t-shirt pa nga si Ann Cortez at that time, yung mga artistang dilawan. May nakasabi doon na ang mga childrens are not criminal. Yan ang sabi ni Ann Cortez. Ann Cortez, ano na, yung nangyari sa Tacloban, sige nga, i-t-shirt mo ulit yung t-shirt mo kung kaya mo pa. usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung Dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, yan ang sabi ni Duterte, dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, yung nangyari sa Tacloban, wala, hindi yun makukulong. Kawawa nga yung mga parents ng mga biktima eh. Sabi nila, wala kaming hustisya nito. Yung pinatawanan ko dito si Kiko Matching. Ikaw ang dahilan. yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Grabe. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increased the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong ito. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon yan. For recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, and even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumuto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Dati nang nagsabi si Duterte, huwag niyong iboto si Kiko Pangilinan. Sa nangyari ngayon, binoto niyo ulit eh. Naging senador ulit. Tingnan niyo anong nangyari. Iyak tayo dito kay Kiko sa kanyang kapalpakan. Nadamay pa tayong lahat. Damay tayong lahat. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya talaga ang Salot. mga, ito siguro si pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because, galit ako eh. Galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na, ganoon talaga ako pag nasanay, mayor. Yung helpless. Helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kung sa'yo ng pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Aristuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noong una, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung
below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old, o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Parang i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. Kasi ano yung sa Tacloban yung mga estudyante na yun, alam nila what is right and wrong. Alam nila na kapag gagawin nila yun, makakalusot sila sa batas. Dito sa batas ni Kiko. Yun ang nangyari. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Bye-bye. Ganon yan. Kasi kaya mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. Let me, it's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. So, pagdating ng ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag-aristo ng police, o yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang nanaglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay ng so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor and as president, do not So, yan nakakami si Tatay Digong yung mga advices niya, no. Ito naman, no, panoorin natin itong si Lito Banayo. Ubos na ang pera ng Administrasyong Marcos. Kaya pala, itong si BBM, walang vision, walang patutunguhan ang kanyang pagiging presidente. Ito, panoorin natin. With the impeachment trial of the Vice President targeted to start July 6, attention is now turning to whether the Senate is prepared to handle what is expected to right now. Mayor, the man who says, I see, and salamat po, nagkausap lang tayo sa phone dati, no? Yung binalita po ninyo na may nangyayaring meeting doon sa isang casino at mukhang yung OPLA na tinatawag na, ano ba ito? Noel? Conas pala, sorry. Pero pupunta po tayo doon mamaya, Sir Lito. No? So, ano ang nagkukumbinsi sa inyo, sir, na lahat ito ay estratehiya lamang para ma-divert yung attention po natin, sir? Kasi, 2 years down the road, tapos na yung term ni Presidente Marcos. Unfortunately, it's been one of the most controversial presidencies in the country. Instead of redeeming, as it was hoped for, redeeming the name of the family, the father especially, anong nangyari, he got embroiled in so many controversies. But the most lethal of all these controversies is the flood control scandal, which ironically, he quote-unquote exposed through Mahiya Naman Kayo. But by next month, a year has passed, and hardly anything has moved in that fight against humongous corruption. Sobra hindi, basta we've never seen anything like it. And when you backtrack, 2023, 2024, 2025 budgets pala, nagkaroon na ng
sleight of hand, no? Yung parang Houdini na, ano na, no? Parang makalimutan yung mga importanteng proyekto at mapunta yung pondo sa unprogrammed funds na pagkatapos pinakikialaman na ng DBM, nire-release din in these anomalous projects, no? So this is not something that people are likely to forget. Sir Lito, pero ang defense naman ng Malacanang niyan bakit siya maging, siya nga ang nagpakalat itong kontrobersiya na to. Siya yung kumbaga, pull the lid. Walang problema sa nagpakalat ng issue na sinabi ni BBM na mahiya naman kayo dito sa ginagawang flood control. Ang question dyan, may ginawa ba siyang solusyon? Solusyon para mahuli itong mga flood control mastermind? Wala naman. So, walang kwenta. Hindi credit yun. Na siya ang nagsabi. Walang credit. Kasi hugas kamay siya. Para ma-expose ito. Bakit siya ganun po defense? Ako ang basa ko kasi ito is a reaction to something that happened before the SONA. Kasi nagkaroon ng baha. Sobrang ulan nun, nagkabaha-baha, hindi lang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, all over the country nagkabaha-baha. And remember, the year before, in the 2024 SONA, he was taking pride in 5,500 flood control projects all over the country. So, his propagandists must have thought na may problema ang malaki, unahan na natin by saying yung mahiya naman kayo. Ang problema, okay, sinabi mo yon, pinalakpakan ka, yung mga pumalakpak pa nga, yung mga flood control congressmen. Para hindi mahalata. Para hindi rin mahalata. Ang problema, ano ang nangyari since then? No? There have been a series of obfuscations. No? Excuse me. Di ba? Maski sa Senado, malinaw na maraming ayaw kumbidahin or kung kumbidahin man, parang masyadong soft ang investigation na nangyari. So up to now, although people suspect who the masterminds are, I'm saying it with the plural and not the singular, pero walang formal investigation dito sa mga to. Kumbinsido kayo that the Maleta delivering Marines ay nagsasabi ng totoo? Ano po ang basihan po ninyo para paniwalaan po sila, sir? Unang-una, tingnan mo yung facial expression. Tingnan mo yung the way they come up with their stories, no? Kuminsan may mga sablay, kuminsan may mga sinasabi nila, may mga contradictions, no? But that's because you're talking of 18 plus 4. You're talking to different people. Hindi naman sabay-sabayan na nag-deliver ng maleta. Hindi naman nila, I mean, when I'm sure Ping Lacson is a good investigator, can see that, no? Pag kasi ayos na ayos yung pagkakalatag ng mga sinasabi, mukhang, ano yun, may script. Pero yung may konting mga mali-mali na ganyan, may konting mga contradictions, may konting discrepancies, but the story still remains, at mismo si Saldico naman, sinabi din yung maleta deliveries na yan, no? Maybe the figures are bloated, no? I wouldn't expect them to count that, how much each maleta and then multiply it with the number of maletas, no? Pero malinaw na they were telling the truth, and you juxtapose this with what you saw dun sa kay Alcantara, Hernandez and all na billiard table na groaning with 1 billion pesos or something of 1,000 peso bills, no? The visuals are there, no? The testimonies of the ang problema, walang seryosong, ang ginagawa binubutasan natin, no? Whether in traditional media or in social media na kampi sa administration, binubutasan lang lagi, no, yung kanilang testimony, no? Instead of ferreting out the truth, the whole unvarnished truth. Yun ang kulang at yun ang hinihintay ng taon, tingin ko. Kasi sila ang apektado . Ano pong pananaw ninyo kay Win Gatchalian as Senate President? So he's a good guy. He probably among the senators, he would be very qualified to mend fences between the two warring camps right now, no? The problem arises in the handling of the impeachment trial, no? Because not being a lawyer, I mean, he's bright, he's sharp, but presiding justices or presiding judges of a trial requires legal know-how. Baka yun ang kulang, yun ang hindi naman pwedeng maglagay ka ng abogado sa likod niya, no? para sa committee hearing, di ba? Hindi man pwedeng gano'n, nakakaya naman yun, no? So I guess that's the reason Yung why sila Vince Dizon, binubulungan si Bongo. At si Frank Drilon, kunyari, wala nakikita. Di ba? So yun ang problema, no? So I guess that's the reason why sila mismo, some of them, have been suggesting na si Chis Escudero ang mag-preside. Maganda ho bang optics yun na si Chis Escudero ulit? Ito ba ay Wala naman silang choice, Ito ba ay redemption time or